Yan, ito na yung panel board natin. Yan. Ito yung And guys, good day and welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa Antipolo. This is natin ginagawa. Ayan. Ang gagawin namin dito ngayon, magkakabit kami ng panel board kasi baka mag-plastering na dito sa baba. Although sa taas naman, napakita ko na sa, sa dati natin video na naikabit ko na yung mga abang ng utility box tsaka PVC para sa outlet natin para pwede sila mag-plastering sa taas. Ngayon, syempre pagkatapos na, dito naman sila sa ground floor magpa-plastering kaya tapos namin dito yung mga abang ng utility box para sa switch tsaka outlet. Ngayon, ang kakabit namin is panel board. Pakita ko sa inyo kung paano magkabit ng panel board. Ito yung panel board natin. Bolt-on siya. Tapos, 20 branches. Ayun, baliktad pala. Dito yung main. Ayun, bolt-on na siya. Tapos dito yung mga sub-breaker. Then, ayun, nabutas na ni Abe yung paglalagyan niya. Kasi talagang totally mabubutas yan. Gawa ng yung kapal ng ating paddle board. Ayan. Almost 5 inches siya. Ayan. Yung kapal niya. Yun. Mabubutas yan. Pero hindi naman talaga yung likod ng panel board is lalampas dito sa mismong CHB. Yan. Tapos ang kagandahan dito, ang kabila niya is yung garahe. Kasi mahirap naman na kapag nagkabit kayo ng panel board, yung nasa corner na ng wall, ibig sabihin, yung labas niya is wala nang bubong. Prone yun na pasukin tubig or mabasa. Yun. Kaya dito namin lalagay panel board. Ito rin yung nakalagay sa sa plano. Tapos ang taas niya 180 cm from center to finish flooring. Yan. Tapos ito na yung mga abang natin ng nung PVC. Yan. Galing na yan sa taas. Iba't iba na yung pinanggalingan niya. Ilaw, outlet sa taas. Tapos ito, spare to. Aircon, water heater. Tapos another spare pa, yan. Tapos yung main yan dito pababa, 50mm yung lalagyan natin na PVC kasi nasa number 2 yung main natin. Yan. Or yung main line. Ito, ayan, nilalagyan muna ng puro ni Ebe para kumapit yung natin, itong panel board. Kasi ilalim muna yung lalagyan ko para siya ma-fit. Kasi ang gilid, papaltukan ko rin siya semento pero merong yun, may buhangin na. Kasi likod niya, butas nga yan. Utay-utay kung papaltukan hanggang sa tumibay na yung panel board natin. Ito nga palang panel board natin, bolt-on siya na 20 branches na. Yan. 20 yung branches nung sub-panel niya. Tapos ito yung main. Yan, dito yung main natin. Tapos, lahat ng sub-panel dito na yung para sa ilaw, yung mga 15 amps, 20 amps, 30 amps, ayan. Dito yon yung sub-panel sa part na to, yung main dito. Ngayon, itong butas na to, 50mm. Yan, ito yung purong simento. Yan na rin natin. Papatong lang natin itong panel board. Yan, medyo mabigat siya eh. Tapos, dibibili natin yan. Tapos tama sa hulog. Ayan. Yan, pag nailagay nyo na, kailangan check nyo rin yung kung tama ba siya sa hulog. Tsaka tama sa level. Kasi, pag hindi siya levelado, pag napainis na yan o napalitadahan na, hindi na doon makikita na nakatagilid or nakatabingi. Pangalawa, huwag kayong babase dito kasi minsan yung hollow blocks wala sa hulog. Yan. Huwag yung babase na clearance ito 1 inches. Pagdating dito 1 inches din. Paano kung nakatabingi yung hollow blocks or asinta? Nakatabingi na rin yung inyong panel board. Kaya dapat gamit yung level bar. Tignan nyo kung tama siya sa hulog para pag nag-plastering siya, pantay siya doon sa edge ng plastering. Tapos mayroon kayong gap dito. Ayan, from here sa CHB, may gap kayo kahit minimum na ang mga 1 inches, tapos maximum, 1 inches, sorry, 1 cm,
then maximum na mga 2 centimeter para naman hindi masyadong lubog na lubog yung ating panel board. Huwag niyo ipapantay dito sa CHB kasi pag pinatay niyan, pag nag-plastering yan at makapal, lalo na pag makapal yung plastering, sobrang lubog yan. May hirapan kayo maglagay ng cover dito. Tsaka pangit pag nakalubog yung inyong mga breaker or yung breaker nyo pag nakalubog yung EG. Kasi hindi na siya tama doon sa mismong cover. Yung mga sub-breaker, lubog siya. Yan, kaya gamit yung level bar. Check nyo kung tama sa hulog. Then yung level kung pantay siya para hindi rin nakatabing. Yan. After nyo ma-secure na tama na lahat or saan na, yun, sangatan nyo yung semento to. Tapos yung likod niya, paplastiran natin. Yung nilalagay natin semento, ma-avoid lang natin na na huwag siyang gumalaw. So, syempre, matagal pa naman papaladahan to, may ilang araw pa bago mapalastring. Pero pag secure natin ng semento, stable na siya, kahit mabangga-bangga, hindi na siya mababago or hindi na mawala sa level tsaka sa hulog. Yan, secure siya. Yun to. Tapos lalagyan natin siya ng masking tape dito para hindi pasukan ng semento. Pagka nagpa-plastering kayo or nagpa-plastering na sila, hindi malagyan ng semento tong mga lagay ng screw. Ayan. Lalo sa loob, sako ng semento para hindi din magka-semento tong terminal. Ayan, para maiwasan natin magkadumi yung natin, mga screw kasi pag minsan yung lagay ng tornilyo, pinasok ko semento, nalolost thread eh. Yan, para hindi na rin masira yung pintura ng panel board natin. Then pagkatapos magpritada, presentable pa rin siya kahit maganda pa rin yung pintura kasi yung ito, mga cover, lalo yung cover to, naka-uslit yan sa plastering or sa palitada. Kitang-kita na. Yan. Yan, ito na yung panel board natin. Yan. Ito yung pala niya, yung kanyang PVC 50mm. Ito yung sa main, papunta ng service entrance yan. Yan, underground namin. Yan, papunta na yung service entrance. Tapos ito, magdadagdag pa ako dito kasi ito, papunta yan dito sa sa outlet niya, diretso doon. Tapos tatlo pa yung mapapaad dito na PVC para dun sa sa kitchen, center island. Tapos yung isang aircon doon sa kabilang kwarto. Sa kwarto yun. Kaya tatlo pa yan yung papaad dyan. Tapos ito, nalagyan ko muna ng cover. Kasi okay na naman yan. Para lang wag malagyan ng semento pag nag-plastering na sila or kumapit yung mga sobrang semento or matalamsikan. Ayan. Para yung terminal natin hindi magkadumi. Kasi minsan pagka may semento, ikabit natin, minsan naglulus yun. Pagmumulan ng pagkasunog ng breaker pag nag-loose or pagka wala ng kuryente. Ayan. So yan, ito yung sasabi ko, may gap siya dito para pag plastering, pantay lang halos dito. Tapos pag lagyan cover. Ayan, nalagyan ko natin ng sako na cover niya para pag nag-plastering may takip siya, hindi siya magkasemento. Pero yung cover ng mismong panel board di ko man ibabalik kasi sagabal yan pag nag-plastering sila. Ayan, para hindi rin madumihan.